Okay. So, magbibigay lang ako ng konting details para sa ating 2026 Thanksgiving, no? Talagang si Tita ay kahit na nasa ospital, talagang nagtatrabaho pa rin. So, talagang nakikipag-coordinate pa rin siya sa atin. Ay, hindi ko nabitawan. Ang lakas. Okay, may ESD din si Kuya Eugene. Ayan, okay. Sino excited sa December? Okay. Alam niyo ba mga kapatid, ayan, so we have day 1, day 2, day 3. So 3 days tayo and 2 nights. Tama po? Last time na nagpunta tayo sa Crown Legacy, ano ang overflowing natin? Pagkain at coffee. This time, overflowing coffee and juices. So, dalawa na. Yung ayaw magkape, pwedeng mag-juice. O, di ba? Ang galing talaga ni Tita ay gumawa ng, ng negotiation. Ayan. Then, next po, yung day 1 natin, we have 3 meals. 3 meals kagad tayo. So, yung lunch natin, in the afternoon, meron kagad tayong snacks. Then, yung dinner natin. So, kung meron tayong snacks ng first day natin, the following day natin, 5 meals. Imagine, 5 meals. Parang naalala ko yung first time nagpunta tayo ng Crown Legacy, yung snacks natin, halos iniiwan na natin kasi doon pa lang sa lunch, busog na tayo. Di ba? So, minsan yung mga snacks iniiwan natin, hindi na natin siya binabalikan. O kaya naman, dinadala natin sa kanya-kanya nating room. Tama? Para kung sakaling gusto natin kainin, makakain natin. And lastly, yung ating pangatlong araw po is 2 meals pa rin. Breakfast and snacks. O, di ba? Ganun po magiging kabusog ang bawat isa sa atin sa darating na Thanksgiving. So, other than that po, tsaka ko na po i-discuss yung ibang detalyado ng ating Thanksgiving. Although, hawak ko na po siya, siguro sa mga susunod na linggo na lang. Yan, nagbigay lang ako ng ilang update po. By the way, meron din tayo dyan mga games. Meron tayong mga awarding. Oh, awarding pa tayo. Di ba? May mga games tayo, may mga awardings tayo na mangyayari sa ating Thanksgiving. Okay, handa na ba ang lahat? Okay, hallelujah. Okay. Mga kapatid, may tanong ako. Ayan. Gusto kong simulan sa isang tanong. Paano kung ang buhay mo na dinidesire o ginugusto ay hindi pala ganon kalayo sa iyo? Ulitin ko po. Paano kung ang buhay mo o ang buhay natin na ginugusto pala natin, na dinidesire ng bawat isa sa atin, ay hindi pala ganon kalayo. Okay? Nag-iisip po ba? Amen. Hallelujah. Okay. Minsan kung ang buhay natin, pilit nating pinagsisikapan. Tama po? Pilit natin binabago yung kalagayan kung ano ang meron tayo ngayon. Tama? Okay. Mas nagsisikap tayo. Sa taas ang kamay ng lahat ng mga nagsisikap. Kasama ako doon. O, di ba? So, mas nagsisikap tayo na baguhin ang ating kalagayan. Mas nagsisikap tayo, mas nagdarasal tayo. Ayan? Mas nagdarasal tayo at kung minsan, mas lalo pa nating pinipilit ang ating mga sarili. Di ba? Sino ditong workaholic? 8 hours lang ang trabaho. Naabot ng 12 hours. Nung kabataan ko po, inaabot pa ako ng 3 araw. Walang uwian. Nung kabataan ko po yun, ha? Siguro yung mga edad ko, yung mga nasa 30s ako. Yan.
kasagsagan, kaumpisahan ng aking career. So pag talagang meron akong isang project, hindi ko po yan inuuwian hanggat hindi ko na ipapasa, hanggat hindi ko na papa-approve yung aking project. Pero ngayon po, sabi ng Panginoon, hati na tayo. Pag puro work, kasama mo naman ako palagi. So, kung mapapansin nyo, hanggat kaya po ng inyong lingkod, yung oras natin, hinahati natin sa Panginoon. Pina-priority pa rin natin ang ating Panginoon. So, pag Saturday po, wala tayong pasok at Sunday. So, Monday to Friday lang po tayo nag-work. And ang pasok ko po, 10 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Ayan. So, hindi na po ako maalis ng madaling araw. Dati kasi, 4 o'clock pa lang, talaga namang gumabiyahe na ako papasok. Pero ngayon is 10 o'clock ako susunduin sa bahay, uuwi naman ako ng 6 o'clock. Ayan. So, ganun po. Okay. Iniisip natin siguro, kailangan kong gumawa. Di ba? Nang higit pa. Di ba? Kasi minsan iniisip natin na, kailangan kong bumili ng ganito, kailangan ko ng budget na ganito. What we could do, what we could think is, paano natin kukunin, di ba? So, ang gagawin mo, i-adjust mo ngayon, mag-work ka para makuha mo kung ano yung gusto mong makuha. Tama? So, pinipilit natin ang ating sarili. Okay? Siguro kailangan kong magtiis ng higit pa. Yun. Kadalasan sa atin, di ba? Nung ako rin po hindi pa nakabalik sa Panginoon, yan. Sabi nga, minsan kailangan nating magtiis, magtipid. Yan. Nung ako'y wala pang work, si husband pa lang, ganun po ang buhay natin. Kasi ang kanyang salary, ang kanyang payday, enough lang po para sa mga billings at saka sa mga foods natin. Pero hindi ako pwedeng makabili ng damit ng mga bata. And that time, nangungupahan din kami, so iniisip ko pambayad din ng upa. So, ibig sabihin, walang extra talaga. So, kailangan mong magtiis, kailangan mong magtipid. That was before po, nung ako'y hindi pa nakakabalik sa Panginoon. Yan. Sabi nga natin, siguro kailangan kong patunayan ang sarili ko na maging karapat-dapat. Di ba? Parang lahat tayo may gustong patunayan. May kanya-kanya tayong mga dinadaan. Kailangan ko ipakita kay ganito. Kailangan ko ipakita sa magulang ko. Kailangan ko ipakita sa mga ka-workmate ko, di ba? Kung ano ang halaga ko. Tama po ba? Okay, paano kung may malalim na bagay na nais ipaintindi ang Diyos? Hindi lamang tungkol sa kung ano ang mayroon tayo, kundi tungkol kung sino tayo. So, ang gusto po iparating ng Panginoon, kung ang sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Tama po? Ibig sabihin, ang ating pagkakakilanlan ay hindi dapat nakabase sa ating kalagayan, sa ating nakaraan, sa ating pagkakamali. Naniniwala po ang lahat? So, sa ating limitasyon o sa ating kasalukuyang estado ng buhay. But higit, sabi nga po, tingnan natin kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Kung ano ang inilalagay ng Diyos sa loob natin. Di ba? Praise God. Ibig sabihin, ang pagkakakilanlan pala ay hindi dapat nakabase sa nakaraan, sa pagkakamali, sa ating limitasyon, sa kasalukuyang kalagayan natin. Ngayon, ang araw, okay, ibig sabihin, ito po, ang araw na ibinigay sa atin ng Panginoon na maibalik natin kung ano at sino tayo sa Kanya, sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po palaging sinasabi ng ating pastor, di ba? Kung biglang nagbago ang kalagayan mo ngayon, yan. Kung bawat isa sa atin ngayon, nagbago ang ating kalagayan, yan. Alam mo pa ba kung sino ka? Sabihin natin ngayon, kumikita tayo ng 100,000.
Pinagpala ka ng husto ng Panginoon. Binigyan ka niya ng 10 million. Kilala mo pa ba ang sarili mo sa sitwasyon na ikaw ay inilagay ng Panginoon? Dapat, di ba? So, tama po yun. Kung nawala ang iyong posisyon, alam mo pa rin ba ang iyong halaga? Amen. Mawala man ang lahat sa atin, alam pa rin ba natin ano ang ating posisyon sa ating Panginoon? Amen. Kung hindi ka na pinapalakpakan ng mga tao, mayroon ka pa rin bang confidence? Amen. Di ba? At marahil ito ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Minsan namumuhay tayo, di ba? Sabi nga, yung pagiging persona natin. Tandaan po natin, nung tayo'y nakabalik na sa ating kinalalagyan, we are the sons of God. Anak na tayo ng Diyos. So dapat po, ang nakikita natin palagi, yung value natin, yung meron tayo bilang isang anak ng Diyos. Okay? So sabi nga po palagi, sabi dito, namumuhay ka ayon sa iyong pagkakakilanlan. Kanino? Namumuhay tayo para sa ating pagkakakilanlan kay Kristo. Di ba? Yung identity natin, which is a son of God. Di ba? O hinahayaan mo lang sabihin ng iyong mga kalagayan kung sino ka? Namumuhay ba tayo ng ayon kay Kristo? O hinahayaan lang natin na mamuhay tayo sa kung ano ang kalagayan o ang sitwasyon natin? For example po, dahil kapag alam mo kung sino ka, hindi mo kailangang gugulin ang buong lakas, ang buong oras, ang buong buhay para patunayan sa iyong sarili na ikaw ay anak ng Diyos. Namumuhay ka mula sa ating identity o sa iyong identity, hindi para makuha o para ikaw ang makilala sa pagkakilanlan bilang iyong sarili. So, ibig sabihin, namumuhay tayo mula sa identity natin bilang anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Okay po. Next. Sorry ha, medyo biglaan kasi yung tawag sa akin ni Pastor. Kaya, but I know, I do believe God will give us some blessings. Ayan. So, sabi po dito, sige. 10:30 tayo, no? Alam niyo naman, mabilis akong mag-message. So, breaking the record, no? 11, uuwi tayo. Sige nga. Tingnan natin. Okay. Kapatid. Okay. Okay. May isang napakagandang mensahe ang ating Diyos sa bawat isa sa atin. We are not designed to struggle. Hindi ibig sabihin, bilang Kristiyano, palagi tayong may struggle. Pero dahil may Diyos tayo, we are the God in us, ang lahat ng bagay, nagiging experience. Amen? So yung journey natin, experience kasama ng ating Panginoon. Tama? Ipinangako ng Diyos ang isang buhay na may kalayaan, kapayapaan, kahit nasa gitna tayo ng sitwasyon o ng experience. No, ibig sabihin, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Bakit? Kasama mo nga siya di ba? So kung may struggle ka ngayon, kasama siyang naging struggle para sa'yo. Pero hindi siya yung makikipaglaban, ha? Anong ginagawa ng Panginoon sa atin?
Pinapalakas tayo. Kaya nagagawa natin makalagpas, makahakbang doon sa bawat sitwasyon na dinadaanan natin. Siya yung nagpapalakas sa atin. Kaya tayo, nagkakaroon tayo ng kalakasan, mapanalunan, mapagtagumpayan. Yung mga bagay na dadaanan natin sa ating mga buhay. Ayun. Sometimes, nakakaranas tayo ng rejection. Di ba? Nakakaranas tayo ng challenge. Maaaring nagkamali tayo, pero tandaan natin, nung tinanggap natin ng Panginoon, nung muli tayong nakabalik sa pagiging anak ng Diyos, we are worth more than enough. Dahil ang Diyos na meron tayo, hinugasan niya tayo. Amen? So wala pong magsasabi sa atin, wala po dapat nakakapagbigay ng hindi ako karapat-dapat. Amen? Kasi nilinis na tayo ng Panginoon. Diba, ibinalik niya nga tayo sa pagiging, hindi lang basta ibinalik, ha? Ibinalik kung saan tayo nagmula, di ba? Kaya kung ano ang meron ng Diyos, hindi yung kanyang omnipotent, hindi yung kanyang omniscience, mga kapatid, paulit-ulit po na pinaiintindi, isinasabi sa atin ng muting pastor na tayo, anak ng Diyos. Kung ano ang meron siya, meron tayo. Amen? So, huwag po natin kalilimutan yon. So, yun pala, hindi pala natin kailangan paghirapan kung ano yung ating halaga. Hindi naman kasi sinabi ng Lord na kailangan mong gumawa ng mabuti. Gumagawa tayo ng mabuti dahil minsan kasi gumagawa tayo ng mabuti para saan? Sa sarili natin. Para sa pagkakakilanlan natin. Pero dahil alam mo yung identity mo, gagawa ka ng mabuti. Tama po? Dahil anak ka ng Diyos, alam mo yung identity mo na anak ka ng Diyos, gagawa ka ng mabuti. Pero nung hindi mo pa alam ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong sarili, bilang isang anak ng Diyos, nakakagawa naman tayo ng mabuti. Sino na itataas? Diba? Gumagawa tayo pansarili. Diba? Tama po? Na pag tayong mga even ang mga believers, ay ang mga unbelievers, kaya nilang gumawa ng mabuti. Sinong napupurihan? Sila, di ba? Pinupuri sila ng mga taong natutulungan nila. Pero dahil tayo, kilala natin ang ating mga sarili, bilang anak ng Diyos, gagawa tayo ng mabuti para ihayag, itaas ang ating Panginoon. Amen? So, nauuna palagi yung identity, hindi yung paggawa. Kailangan alam natin sa sarili natin na anak tayo ng Diyos. Yung identity na yon, yakapin natin, pahalagahan natin para makagawa tayo ng mga bagay na ikalulugod, ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Minsan sa sarili natin, sinasabi natin na nagsusumikap tayo. Sabi ko nga kanina, ginagawa natin para patunayan ang ating sarili. Tama? Pero, iba ang gusto ng Panginoon. Dahil anak ka nga ng Diyos, kaya ka gumagawa. Amen? Kaya nga sabi po, huwag tayong mapapagod. Gumawa ng mga bagay na para sa Panginoon. Ano man po ang ating ginagawa sa Panginoon, tandaan po natin, yan po ay pagpapala nakikita ng Panginoon. And one day, sabi nga, hindi man dito,
Di ba? Lahat naman tayo, di ba, may ending. Ang reward, papalakpakan natin ang bawat isa sa atin. Amen? So may naghihintay, di ba? And alam natin na yung pagmamahal na ibabahagi natin dahil mahal mo ang Panginoon. So yun din yung ibinabahagi mo sa iba. Yung pagmamahal na nararamdaman mo sa Panginoon at ipinararamdam sa iyo ng Panginoon. Yun din ang ibinabalik mo. Amen? Hallelujah. Sabi sa Efeso 2:10, sapagkat tayo ay gawa ng Diyos, nilalang ni Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting bagay. Amen? Hallelujah. Sabi nga, bago tayo binigyan ng task ni God o ni Jesus Christ, bago tayo binigyan ng anumang assignment natin, ang sabi niya sa atin, ikaw ay akin. Sino po ang nagsasabi? Siya ay para sa Diyos. Amen. Amen. Yan ang sabi sa Biblia. Ang sabi niya, ikaw ay akin. At dahil tayo ay sa Kanya, doon ta nagsisimulang mamuhay para sa Kanyang kalooban. Amen? Sabi niya, hindi mo kailangang gugulin ang buong buhay mo sa pagsisikap na patunayan ang iyong halaga. Bakit kaya? Hindi mo kailangang makipag-compete sa lahat. Hindi mo kailangang ikumpara ang journey niya sa journey ko. Ang journey mo sa journey niya. Diba? Sabi, hindi dapat ikumpara ang journey ng bawat isa sa atin. Okay? Hindi mo kailangang mabuhay para lang i-applause ng tao o parangalan ng tao. Dahil, ito na, bakit daw? Dahil, kilala ka ng Ama, kilala ka ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos natin. Amen? Kilala niya ang bawat anak niya. Mahal tayo ng Diyos natin. Kaya yung halaga natin sa Diyos ay higit pa sa lahat ng kanyang nilikha. Tayo yung isang napakaganda, higit pa hindi natin ma-describe, na nilikha ng Panginoon dito sa ibabaw ng mundo. Amen? Tandaan po natin, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos natin, pero ang Diyos ay nagbigay ng purpose sa buhay natin. Bakit ba tayo nabubuhay? Sabihin, para sa pamilya, para kumain, para makabili ng bahay. Tama naman po yun. Kasama po yun. Wala pong masama doon. Diba? Ako nga nag-work. Para saan? Para pagtanda ko, diba? Haya-hayang buhay. Oh. Para pagtanda ko, akabig na lang ako. Kasi nag-ipon na ako eh. Oh, diba? So, tama naman po yun. Pero sana, mga kapatid, kasama palagi ang Panginoon. Huwag nating iwan ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Okay. Sabi rin po, ang identity daw natin ay hindi dahil tayo ay nag-fail, na-reject, nagkamali, o marami tayong pinagdaanan. Ang sabi po ng Biblia o ng 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ibig sabihin, wala na yung kanyang old self.
So, we are human. Yun. So, pag sinabi po natin, minsan sabi natin, bakit kaya siya hindi nagbabago? Yan. Pero mga kapatid, when we accept Jesus Christ in our life, everything changes. Amen? Amen. Diba? Sobrang kung dating so igsi ng pasensya mo, nung ang Diyos ay nasa iyo, anong nangyari? Diba? Ganon gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Yun yung sinasabi natin, wala na yung dati nating katauhan o yung old self natin. Then everything is new. So, alam nyo ba na hindi lang tayo sinabing new man? Sabi nga, hindi lang tayo ni-refer. Okay, niisip nyo, ni-refer lang tayo. O kasi, ito kasi masyadong, tanggalin natin to. Parang gano'n. Palitan natin ng ganyan. Alam mo yun, parang bahay nire-repair. O pag may sira, kailangan i-repair. Hindi po ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi lamang tayo nag-improve. Hindi lamang mas magandang version ang sarili natin. Siyempre, sasabihin nila, isa na akong bagong nilalang. Isang Kristiyano, isang believer. Bagong nilalang. Kailangan nating tignan, mga kapatid. Nung tayo muli binigyan ng pagkakataon na ma-awakening, magkaroon ng awareness sa consciousness natin. Ang una pong ibinigay sa atin ng Panginoon ay mai-align ang ating kaisipan sa Panginoon. Ni-repair po ba tayo? Sinapchap pa yung isang part ng katawan natin. Na kung ano yung masama sa katawan natin, tapos pinalitan. Hindi, di ba? So, ang una palang ginawa ng Panginoon, ibinalik niya tayo, muli niya tayong dinisenyo, ini-align sa kanyang kaisipan. So, di po ba, napaka-bless natin? Hindi lang tayo muli naging anak ng Diyos, pinayagan niya na maging kaisa natin ang Diyos na meron tayo. Amen? Hallelujah. Ang pagkakamali ng bagay na nagawa mo o failure, hindi ito ang nagdidikta ng ating identity o ng ating pagkakakilanlan. How about Peter? Diba? There is once in his life, dininay niya si Jesus. Tinakwil ba siya ng Panginoon? Naging dahilan ba yon para mawala ang identity niya bilang isang disipulo ng ating Panginoon? Hindi. Pero nagkamali siya. Tama po? Si David. Nagkasala siya. Nagkamali si David. Hindi lang basta yung nagnakaw. Napakalaki ng kasalanan na nagawa ni David sa harap ng Panginoon. Si Paul, diba? Anong ginawa ni Paul? Nagpapatay ng mga believers, mga Kristiyano, no? Talagang siya yung umuusig. Siya yung humahabol. And lastly, si Moses. Si Moses na napakalapit
sa puso ng Panginoon. Pero nagkaroon pa rin siya ng pagkukulang. Naging dahilan ba ang lahat ng yon upang hindi sila kilalanin ng Panginoon? Hindi, di ba? So, ganun din sa buhay natin. Hindi nawawala yung pagiging anak natin kung tayo ay nagkakamali. Hindi rin nawawala ang pagiging anak natin kung tayo ay nagkukulang. Higit sa lahat, ang halaga natin sa Diyos, sa Ama natin, higit pa sa pagiging Ama dito sa lupa. Amen? Ganon ang pagmamahal, ang kabutihan ng ating Panginoon. Tandaan po natin, kaya mga kapatid, tandaan natin, wag nating hahayaan na yung mga bagay na yon, yung mga sinabi kong mga bagay na yon, mga pagkukulang natin, yung mga nakaraan natin, wag po natin gamitin yon para mawala tayo sa ating identity bilang isang anak ng Diyos. Palagi po natin iisipin, maaaring nagkulang, nagkamali, ilapit po natin sa ating Panginoon. Diba? Kailangan lang natin muli iiyak, ibigay sa ating Panginoon. And after nun, bangon tayo, balik tayo. Lord, anak mo ko eh. Diba? Lord, ay Jesus, I am your son. Diba? Maaring nadapa ako ngayon, pero babangon ako para sa aking identity. Para muli kang ihayag bilang ama ko. Amen? Hallelujah. Okay. Wala. Okay. Mga kapatid, tandaan po natin, God is our source of everything. Kaya kung hiwalay po tayo sa Panginoon, yung kalakasan, pag tayong hihiwalay sa ating Panginoon, lahat ng kakailanganin mo sa Kanya natin kukunin. Amen? Malakas tayo dahil nasa atin si Kristo. Amen? Tandaan natin mga kapatid, kayang likhain ang lahat sa pamamagitan ng ating isip, ng ating imagination. Kahit sa dami ng ini-imagine mo, pero kung nakakahiwalay ka sa source o yung sa pinagmumulan, maaring may mangyari, isa, dalawa. Because sabi nga, ang laws of life o ang batas ng buhay ay pantay-pantay. Maaaring napangyari dahil nagawa mo ang batas ng buhay. Pero nakakahiwalay ka naman sa source nito. So hindi ba mas maganda na naka-align na tayo sa ating source and at the same time nagagawa natin yung kanyang impersonal. Amen? So, ibig sabihin, kung tayo'y lumalago, kung tayo'y umuunlad sa buhay, hindi ba mas masarap na kasama natin ang Panginoon habang tayo'y lumalakad sa kasaganaan? Amen. Hallelujah. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Huwag tayong hihiwalay sa ating Panginoon. Palagi po tayong magtiwala because ang ating Diyos po ay tapat. Amen. Sabi sa ating Galatians 2:20 nga po, hindi tayo nabubuhay. Hindi na tayo nabubuhay
para sa sarili natin, kundi nabubuhay si Kristo Jesus para sa atin. Nakasama natin. Amen? Okay. So dahil po kilala natin ang ating identity, saan nagsisimula ang transformation natin? Nagsisimula ang ating transformation by renewing our mind. Kasi yun nga yung dinisid sa atin, ano? Tapos nung inalign na tayo sa Panginoon, nung muli tayong nakabalik sa kinalalagyan natin, muli inalign tayo sa consciousness ng ating Panginoon. Amen? So, nandun nagsisimula ang transformation. Sabi po, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Every Sunday, English, no? Pasensya nyo na, no? Hallelujah. Okay. Kung palagi mo daw iniisip, sabi niya, bakit sa pag-iisip daw nagsisimula? By renewing our mind. Bakit daw nagsisimula ang transformation? Kanina sabi ni Tin, dahil yun ang palagi niyang iniisip daw, yun ang nangyari. Tama? Sabi niya, hindi ka babaha. Hindi akit ang tubig. Isip niya lang na inisip. So tama naman, sa kanya nangyari. Kasi yun ang pinaniwalaan niya. Yun ang nangyari. Tama po? Okay. Sabi po, kung anong lagi nating iniisip, maaaring makapekto sa paraan ng ating pamumuhay. Naniniwala po ba? Sino dito yung palaging parang may fear? Sino dito yung nanay na paglalabas yung anak, talaga namang halos takot na takot? Parang ayaw nang palabasin ng bahay ang anak. Meron po ba? Oh, meron, no? Di ba? Yung lalabas ka, saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng lumabas. Dito ka lang. Ganon, yung mga nanay, no? Yan. So, although minsan talaga, yung protective, no? Yung nanay, parang ano na nila yun tawag dito. Isa yon sa kanila, lalo na kung babae, no? Pero, you know what? Minsan yung mga lalaki yung ayaw lumabas ng bahay. Yung mga babae yung labas ng labas. Pero ganun minsan, no? Bumabaliktad na yung panahon. Yung mga bata gusto magkulong na lang sa loob ng bahay. Ayaw nang lumabas. Okay. Kung palagi nating iniisip, sabi nga, wala akong halaga. Anong mangyayari po? Kung palagi nating iniisip, wala akong halaga. Di ba? Mapapansin mo sa takbo ng buhay mo, pag may inassign sa'yo, o pag may pagkatiwala sa'yo, anong sasabihin mo? Di ba? Ayaw mong tanggapin. Kasi sabihin mo, I'm not worth it. Yun ang nilagay mo sa isip mo eh. Wala kang halaga. Wala tayong halaga. Di ba? Pag palagi mong iniisip, palagi akong failure, anong mangyayari? Lahat ng susubukan mo, failure din. Kasi inisip mo na kagad, failure ka. Di ba? Hindi ka pa man nakakapunta dun sa isang mong susubukan, ay, hindi ko kaya yan eh. Kasi nga, inisip mo kagad. Yun ang inilagay mo sa isip mo, na failure ka. Di ba? Kung palagi mong iniisip, wala namang nagmamahal sa akin eh. May nag-iisip ba dito? Walang nagmamahal sa inyo? Dami. Yayakapin ko kayo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Di ba? Amen. So, minsan may mga ganun sa bawat isa sa atin na nakakapag-isip. Maaring ang tingin ng lahat
mula lang sa perspective ng rejection. Pero anong sabi ng Panginoon, mga kapatid? Ang sabi ng salita ng Diyos, when you renew your mind, nagbabago ang iyong pananaw. Every time, every single day, pag nagre-renew daw tayo ng mind natin, nagbabago ang ating pananaw o ang ating perspective. Magsisimula ka na ngayong magsabi ng ano? I am favor, sabi niya. Ako ay God workmanship. O, di ba? Gawa pala tayo ng ating Panginoon. Amen. Mahal ako ng Diyos. Di ba? Nasasabi na natin, mahal ako ng Diyos. I am forgiven. I am favor. Di ba? Every time nadadagdagan pag tayo'y nagkakaroon ng renewing of mind. Nakikita ngayon natin, di ba? Yung halaga natin, yung value natin. At kung sino tayo, di ba? Yung I am strong, di ba? Wow! Ang Diyos at ako, I am strong. I am blessed. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon. Once alam natin ang ating identity, alam natin ang ating halaga. Alam natin ang ating value. Magagawa natin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay ng kalakasan sa akin. Philippians 4:13. Tama? Di ba? We can do all things through Christ. Di ba? We can do all things. Tama po? And you know what, mga kapatid? Di ba? Sinabi all. Palaging sinasabi sa atin ng ating pastor. Hindi isa. Hindi dalawa. Hindi siyam. Ang sabi, lahat. Lahat. Hindi niya sinabing, ito lang ang kaya ko. Dito lang ako. Diyan ka lang. Pero ang linaw po ng sinabi ng ating Panginoon, I can do all things. Kaya lahat po tayo may power. Naniniwala kayo? Lahat tayo powerful. Diba? Kasi ang kasama natin, mismo ang ating Diyos ang nagpapalakas kung alam mo kung si Hook. Diba? Si Hook, ewan ko, may magic siya, diba? May power siya para lumakas siya. Pero tayo, mismo, yung Diyos na nasa sa akin, yung Diyos na nasa sa iyo, yung Diyos na nasa Kanya, yun ang power na meron tayo. Amen? Kasi siya ang nagpapalakas sa atin. Amen? Sabi nga po, sapagkat kung anong iniisip niya sa kanyang puso ay ganun siya. So kung ano man daw po ang iniisip natin sa puso natin, yun ang nangyayari. At yun ikaw. Dahil lahat ng nasa loob mo, ilalabas mo lang din yan. Diba? Sa mirroring, kung ano yung nakikita sa'yo, i-reflect lang niya yan. Kung ikaw isang taong malulungkutin, i-reflect lang po yan ng mirror. Yung bang may tao na
Sabi nga niya, pasan ko ang daigdig. Gaano kabigat? Ha? Pag sinabing pasan ko ang daigdig, napakalaki ng daigdig, di ba? Hallelujah. Kaya naman bawat galaw niya, bawat kilos niya, nire-reflect lang. Pero subukan natin. Renew our mind. Kung dati hindi ka bumabati. Diba? Pero dahil na-receive mo na ang Diyos sa buhay mo, diba? Isang beses, isang araw, dagdagan natin. Yan. Maging palabati ka na ngayon. Amen? Hallelujah. So, nandun po yung transformation. Renewing our mind. Okay. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay tapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag tayong mabuhay sa lahat ng mga nakikita ng ating mga mata. Mabuhay tayo, lumakad tayo ayon sa ating pananampalataya. Amen? Mabuhay tayo sa ating pananampalataya. Sabi nga po, most people go their entire lives without accessing this level of power. They live by reaction, not intention. May nakita ka, naka-react ka kagad. Diba? Parang gusto mo lang pumasok dun sa loob ng TV. Sino dito nanonood ng TV na hindi mo siya naririnig dun sa loob, pero parang gusto niya na sumali dun sa pinag-uusapan sa TV. Ha? Nung minsan, nasa travel ako, naririnig ko yung mga nag-usap-usap, yung isa nanggagalitin na yung isang katabi ko. Alam mo yun, talagang, hindi ka naman kasali doon, bakit panay ka react? Sa mga kapatid, mabuhay tayo ayon sa ating pananampalataya. So, wag daw nating tingnan yung lahat ng nakikita natin. Yung nakikita ng mga naked eye natin. Yan. Okay po? Sabi po, when your internal state, yung ating state of being daw, sabi dito, matches what you are reaching for, efforts become less force. Diba? Sabi po, when your heart is aligned with God, your action flow from faith rather than striving. Galing, no? Sabi po doon. Sabi pa rin po dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, 2 Corinthians 5:17. Yan po, ang isa pa sa ating kanina na nabanggit. Tandaan natin, tayo ay bago ng new man. Bago na tayong nilalang, anak na tayo ng Diyos. Ano man ang meron tayong pinagdadaanan, ang dapat po dyan ay, ano man ang struggle natin, ano man ang sitwasyon natin, alam natin, kasama natin ng Diyos para sa katagumpayan ng ating experience. Amen? Isa po yun sa itataas natin, isa po yun sa ibibigay natin sa ating Panginoon upang patuloy natin siyang mapasalamatan, mapapurihan sa bawat araw, sa bawat journey na meron tayo. Okay po? Okay. Lastly po, mga kapatid, 11:15. Natagdagan ako 15 minutes. Hallelujah. Okay. Lastly, mga kapatid, ito na lang po. Palagi pong pinapakita ng ating Panginoon kung sino tayo at kung paano tayo nabubuhay para sa Kanya. Sabi po, pag tayong mabuhay sa takot, mabuhay tayo mula sa ating pananampalataya. Okay? Huwag mamuhay. Huwag tayong mabuhay sa approval ng tao.
Meron kasi po minsan mga kapatid, parang bago nila gawin, o may naiisip silang gawin, iisipin muna nila kung ano yung isipin ng tao. Tama? Huwag ganun. Hindi tayo gumagawa para sa kanila. May sarili po tayong buhay. Kaya nga iba-iba tayo, hindi natin pwedeng ikumpara ang bawat isa sa atin. Di ba? So mga kapatid, huwag po tayong mabubuhay ng ayon sa gusto ng tao para sa atin. Mamuhay tayo ayon o mula sa pagtanggap ng Diyos. Amen? Hallelujah. Huwag mong piliting kontrolin ang lahat. Magtiwala tayo na ang Diyos ang kayang kumontrol ng lahat. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, final na po. Yan. Ito na po ang ating huli, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, hindi tayo kailanman magkakaroon ng pagkakakilanlan kung palagi nating titingnan kung ano ang ating nakaraan, ano ang ating kahinaan, ano ang ating kamalian. Ang sabi ng Diyos, namumuhay tayo kasama si Kristo Jesus. At ang ating identity ay isang anak ng Diyos. Amen? So kung ano ang gusto natin at ano ang gusto nating hingin sa ating Ama, ano man ang ating dinidesire, ano man ang ginugusto natin sa buhay natin, hindi po siya malayo para sa atin. Napakalapit lang po dahil kasama natin ang Diyos na nagbibigay o ang source ng lahat. Amen? Ano lang ang kailangan natin gawin? Hindi natin kailangan pagurin daw ang ating sarili. Ang gusto ng Panginoon, through faith, imagination. Faith is imagination. So we have to imagine ano ang gusto mong buhay. Then, samahan natin ang ating vibration. Palakasin natin ang ating frequency. Yung ating faith, yung ating emotion, pag-isahin natin. And everything will become naturally. Amen? So lahat po yun. Sabi nga, wag natin tingnan bilang isang ama lang ang ating Panginoon. Isama natin ang ating Diyos, si Kristo na ibinigay sa atin upang patuloy tayong mamayagpag sa ibabaw ng mundo. Masarap mabuhay kasama ang ating Diyos. Amen? Hallelujah! Maraming salamat at good morning po muli sa bawat isa sa atin.